Magandang hapon po. Update po tayo dito sa malapit na namin matapos na project. Medyo hindi ko ma-explain kasi meron kami mga hinihintay na mga accessories. Meron kami mga materyales na hinihintay kaya medyo may pending. Pero okay lang din naman, walang problema kasi sabi nga ng may-ari, hindi naman niya ito minamadali. Yun nga, retouching na kami. Nasa retouching na po kami. Kagahapon po, isa rin po kasi sa design ng gate is meron pong ganito, parang belt. Ayan. Ayan po. So, according kay ma'am, gold na lang din ng kulay niyan. Tapos, doon po sa mga nagtatanong kung saan daw po yung bagsak ng tubig, ito po yun. Ayan. So, ito po, pipinturahan na lang po natin yan. Ayan po yung ating alulod. Tapos, yung pinakabakal po sa taas, ayan o. Yung pinakabakal po sa taas na ibalik na rin namin ulit. Ayan. So, bali, dito po sa unit ni ma'am, meron po kami nilagay na 3 pin lights dito po sa may harapan. Sa taas po, ayan. So, bali ang ginagawa na lang po dito is retouching. Ayan. So, bali si Kuya Joseph po nag-add pa ng 1 galon na pintura. Kasi yung pintura po namin dito is first coating pa lang yan. Kaya kung mapapansin nyo po sa mga nakaraang vlog, medyo manipis pa. So kailangan po namin doblihan. Ayan. So ito po yung pinapatimpla namin sa Lumina. Pintura po ng Lumina, pinapatimpla po namin siya sa Nippon Paint Center. Tapos ang pangalan po ata nito walang nakalagay. Ang alam ko pong pangalan nito is Brush Mart. Ay, eto, may pangalan po pala siya. Eto po, oh. Ay, curling bark. Ayan, curling bark po. Ayan. So, kailangan po pagdodoblihan po natin lahat. Hindi po pwedeng kung saan lang yung manipis, dun mo lang sa dodoblihan. Mag-iiba na po kasi yung outcome nung pintura dati, tsaka yung ipapatong mo ngayon. Kailangan pag dinoblihan mo talaga siya, lahat tatamaan. Ayan, konting-konti na lang naman. Tapos, ito nga po pala, kaninang umaga, si Ray, in-install na po yung ibang mga accessories. Yung lock set ni ma'am, ito na. So, yung Happily po na brand, ayan, swak na swak po talaga siya sa butas ng pinto di Lumina. Since, alam nyo na, may touch tayo ng brown, white, gold, gray, black. Ayan. Pwede po natin i-combine yung mga color combination, mga accessories. So, magkakaroon lang tayo ng retouching dito. Lalagyan na lang yan ni Kuya Joseph mamaya or bukas. Pag na-retouch na, lalagyan na lang po ng masking tape. Ayan. So, isa rin po to sa mga inabonohan ko. Kasi nga, syempre, may-ari nasa abroad. Actually, yung abono ko po is medyo matagal na. Pero sinabi ko naman sa may-ari, walang problema. Ayoko rin po kasing maningil ng isa-isa kasi nalilito po ako. Kaya, kung mapapagawa po kayo sa amin at ako po yung bumibili ng ibang materyales, ang tawag doon, i-consider nyo na magkakaroon kayo ng utang sa akin. Pero yung wala naman pong ano yun na, wala naman pong interest yun. Ayan po siya. Ang kagandahan po sa lock na to,
sa lock set na to kasi meron na siyang kasamang double lock. Ayan po. So, ito pong unit ni ma'am, ni sir, is, ito po yung pinasok ng magnanakaw dati. Ito po yung pinasok ng magnanakaw, oh. Siyempre, mas secured na yung ating lock set. Mahirapan siya ngayon. Ayan, o, diba? So, bali, ito po pala, maraming pinost ko lang po kasi, share post lang po kasi yung screen door na wood finish. Nakita ko po kasi yun sa mga post, pero hindi po dito sa Lumina. Kaya parang na-curious ako, sabi ko, ay meron din palang screen door na wood finish. Kasi usually, chocolate brown tsaka black. So, ito po, yung ipapagawa po ni ma'am dito na screen door is wood finish. So, ang ganda. Parang terno siya dito sa may metal spandrel natin. Tapos, pagdating po sa pricing, medyo mataas. So, marami pong nag-i-inquire sa akin kung magkano daw magpa-customize. Sabi ko, share post lang po yun. Pero kung halimbawa gusto nyo po ng ganon, try nyo po magtanong doon sa mga gumagawa ng screen door, ng mga sliding door, kasi sila po ang alam kong gumagawa talaga nun. Ayan. So, ito po, hinihintay ko na lang po yung magsusukat. Kagahapon ko po kasi pumunta dito, kaso doon po sa kabilang unit ang naibigay kong address. Kaso yung isang tao ko, sabi niya, dito po yung sa kabila, hindi naman pumunta dito. Kaya po ito, inaabangan ko yung pagsusukat dito. Kasi po, 3 po yung ipapagawa dito. Screen door, screen door po, yung French type mirror, na 3x5 feet po ata yung sukat, katulad sa Phase 6. Dito po namin yun ilalagay. So, ayun, alam naman na nila, ma'am, yun na contact ko. Tapos, gusto rin ng may-ari is, pagkaba po dito sa may hagdan natin, meron tayo ditong mirror na nasa 2x5 yata, feet. Kasi patayo siya eh. Patayo siya dito para paglabas nga naman natin ng bathroom, meron tayong pangmalakasang salamin. Mahaba po siya. So, ito papasukatan din po namin. Ayan. So, napansin nyo po ba? Ganda, lumiwanag na. May liwanag ang buhay. Ayan, ang ganda. So, kagahapon po si Sir dumating dito. Shoutout po kay Sir Yuri. Ayan. Si Sir po dumaan kagabi ng madaling araw po ata yun. Dala-dala po yung ibang mga accessories. So, ang ganda po, diba? So, ang alam ko po is, I'm not sure lang po pala kung sa online nila to binili para kasing ang bongga eh. Gold din talaga eh. Ayan o. So, mas maganda po dito sa pinaka-cove ceiling natin. Ang pinaka-bilihin nyo po is mga around nasa 60 to 70 cm po yung laki ng ating center light. Para saktong-sakto po siya sa ating cove ceiling. Ang ganda. Diba? Ang ganda. Ayan, ang ganda, oh. Ito ba yun? Yung panglababo? Yung panglababo, black yun. Hindi. May black, may puti. Alam naman na... Ay, hindi to. Huh? Ano to eh. Pero multi-purpose sealant siya eh. Pwede. Pwede yan. Multi-purpose naman siya eh. Ayan. So, bali, ito naman pong ating TV console. Sa pinaka-package po namin, hindi po kasama tong TV console. Additional po ito. Pero kahit sabihin yung additional, medyo matrabaho din po siya. Siyempre, may kasamang wirings. Ayun, depende po sa nagpapagawa kung gusto mag-additional. Ayan po, diba? So, sa amin, hindi po namin siya sinagad doon sa pinaka-cove. Para yung cove ceiling natin, buo pa rin. Diba? Ito po yung sinasabi ko sa inyo. Halimbawa, ayaw nyo gamitin yung TV console. Ayan.
Tapos ang gagamitin nyo lang is yung inyong cove ceiling. Diba? At least yung cove ceiling nyo buo pa rin. Ayan. Walang nakaharang doon na mini tambol. Diba? So, depende pa rin sa nagpapagawa. Ito, tulad po nung pinakataas, nalagyan pa namin siya ng panel, ng fluted panels. So, mas maganda siya. At saka, hindi naman po sa dun sa ibang gawa namin, pakiramdam ko, feeling ko, sa mga gawa po namin na Angeli SF, ito po yung version na talagang maganda, sobrang ganda. Kasi, imagine yung TV area mo, TV console mo is nasa entrada po nung pinto. Pagpasok mo ng pinto, parang wow, diba? Wow agad ang masasabi mo. Tapos, pag naglagay ka po ng upuan, pwede dito, diba? Ang ganda ng pwestuhan eh. Actually, pwede ka nga rin maglagay dito ng upuan kung gugustuhin mo lang. Pero ito po, according kay ma'am, dito po siya maglalagay ng mirror. Pero, not sure lang kung saan yun, pero nag-send na siya sa akin. Tatry ko pong hanapin. So, ito na lang po yung hindi namin natatapos dito. Yung upper cabinet. Ay, upper cabinet po pala, tapos na. Pero yung sa lower cabinet, ito na lang po yung hindi pa. Ito po yung pinapapalitan ni ma'am ng tiles. Gusto niya, same lang po dito. Ayan. So, maglalagay din po pala tayo ng nakuha na muna to ng outlet. Ha? Hindi pa, So, maglilista pa ako. Kaya, sir, pasensya na. Kaya, hindi ko rin talaga natototal pa yung mga accessories, mga small materials. Kasi nga po, tulad niyan, ito, hindi pa talaga ni-ray. So, hindi ko pa nailista. So, marami po tayo mga additional outlets. Sa House Makeover po, kung ilan po yung gusto nyong ipalagay, pwede po sa amin. Basta isang buong unit, only po tayo dyan kung ilan ang gusto nyo. Tapos, eto po kasi para sa washing, naghahanap po talaga kami ng gripo na may thread. Karang ganito po, Wala po kasi kaming mahanap sa All Home. Wala na po atang stock doon. So, ang ginawa ko po pala, binilihan ko muna ng temporary para kung halimbawa magbukas kami ng tubig, ayan, meron na siya nakalagay dyan na gripo. Tapos katabi niya po, outlet na universal. Sa washing po kasi ito. Ayan, kung mapapansin nyo, baka sabihin nyo, ang lapit naman sa, ito po kasi saksakan ng washing. Tapos meron din tayong floor drain dito. Para rin po yan sa washing. Diyan na po i-drain. So, dito po sa unit ni ma'am, meron kami natutunan dito kasi kadalasan po sa gawa namin ng mga cabinet, yung pinakababa po na part is kahoy pa rin, marine wood pa rin. Pero ang gusto ni ma'am is tiles. Pero ito kasi, hinabol lang namin. So, yung bilang po kasi ng tiles dito sa flooring, kasama po yung dito sa ilalim po ng lababo. So, siguro wala namang kaso kung kulay brown din po yung ating sapin ng ating cabinet. As long as kahit nagkaroon ng leaks, walang plywood dyan na mababasa o kaya masisira. Pero siguro sa mga susunod na gawaan namin, puti na lang siguro ang mas prepared namin na tiles na gamitin. Pero maganda po yung ganito. Sa susunod na mga projects po namin, naka-tiles na rin po. Tama rin po kasi kung halimbawa magkaroon ng leaks, possible talaga na kahit pinturado yung ating marine wood, yung kahoy, katagalan, masisira siya dahil sa tubig, di ba? Tsaka parang mas mukhang malinis tingnan kung naka-tiles. Ayan po. So, ito naman, madali na lang naman yan.
Ako kasi ayoko silang madaliin kung kailan nila gagawin. Pero sabi ko nga, tapusin na. Kasi ang narinig ko kay ma'am, sila sir yata is uuwi ng Mindanao. Kung hindi yata makakauwi, dito yata sila magtatambay sa bagong taon. So nakakahiya naman kung hindi pa tapos, diba? So sabi ko nga po kay Ray, tapusin na namin para kasi ilang ano na rin po to parang mag-performance na rin. Nakakaya naman po kasi. So bali ang kulang na lang po dito sa taas is yung mga handle naman. Dito naman po sa baba, yung mga takip na lang ang kulang. So bali ini-install na po yung ating dual sink. Ayan. So again, yung pag-install po namin ng dual sink is nakapatok na lang po siya. At least kahit medyo mabigat na yung ating laman ng dual sink, salong-salo rin po talaga siya. Unlike po dun sa naka baon, katagalan po kasi parang nagiging shaky, natatanggal po yung mga grout, nagka-crack. So mas maganda po yung ganito. Then again po, pagdating po pala sa mga accessories, si Ray din po talaga ang in charge dyan para kung magkaroon man ng problema, siya yung nakakaalam. Tapos ito nga po pala, meron din tayong ilaw dito. So may ilaw para maliwanag. Ayan. Sa ibang gawa po, pwede naman po yung tawag dito, strip light ang ilagay. Pero kasi sa pinakagawa namin po, mas prepared po namin yung pin lights na lang. Para kasing may nagawang kami ng strip light sa Phase 5. Dahil hindi namin naabangan, hindi po naging maganda yung kinalabasan. Kaya mas maganda siguro pin lights na lang. Wala namang kaso kung pin lights. Kasi sa iba naman po, pin lights din po yung ginagamit. Tapos nga po pala, yung iba kasi, parang na-off sa design ng tiles sa lababo. Wala naman pong kaso kasi okay naman din po siya. Sabi ko nga po sa inyo, may-ari po yung pumipili ng mga materyales nito. So kung makita natin na ganon, i-respect po natin. Pero sa akin walang kaso kasi may nakita rin po akong ganito. Kung mahanap ko pa yung pictures, parang ganito rin po yung setup. Yung pinakaibabaw is parang ganito nga, wood style ang design. Pero kasi yun po is parang granite. Ito naman po kasi hindi na mapapansin pag ginagamit nyo na. Tsaka maganda siyang tingnan. Ang ganda rin po ng backsplash niya. Sakto-sakto lang din yung pinakakulay. Ano? Ito po parang ano ni ma'am. Si Ray po kasi kanina, in-install niya na yung laboratory ni ma'am. Hello po. Yung laboratory mo pala ma'am, wala pang gripo. So, hinahanap ni Ray. Ito, i-remind ko lang po kayo. Ito po kasing, ano ni ma'am, mirror na dito is late na ni ma'am nasabi na isasaksak. Kasi ito pong likod nito is parang may backlight. So, kung ganito pong klase yung inyong salamin sa bathroom, mas maigi pong mauna nyo na kami sabihan na ma'am, yung mirror namin is kailangan po yan ng outlet para pagsaksakan po nung ano dito. So sayang naman kasi ano, detach po yan eh. So ito po kasi na late na, so wala na po kami kukunan ng kuryente. Naka-tiles na rin po siya. Nakasarado na rin po yung kisame. Sayang talaga. Kung na-advise lang ako ni ma'am,
sana naabangan namin ng outlet dito. O kahit sa likod. Kahit sa likod o kaya kahit sa taas. Ayan, sayang. So, remind ko lang po kung ganito po yung salamin nyo. Pero sabi naman ni ma'am, okay lang sa kanya kasi na-late na nga rin siya. Tapos, ito nga po pala. Ito po yung towel rack. Na-install na po rin siya ni Ray. Ayan, so yung combination natin dito is may gold, may silver. Ayan, ano na rin po yung bidet. So, ito po kay ma'am, ayaw niya ng may cabinet sa ilalim ng lavatory. So, open lang po yan. Gusto niya open lang. So, sayang talaga sana kahit paano naabangan. Ang ganda eh. Lalo na kung yung ilaw niyan, pailaw. So, pag may ganyan po kayong mga accessories, i-remind nyo na po agad si contractor para po maabangan. Ayan. So, ang ganda na. So, bali, ito na po yung pag-i-install natin ng lababo. Ayan. So, ginagamitan ni Ray ng sabon para hindi po dumikit sa kamay niya yung sealant. Then, naglagay din po tayo ng masking tape. Ayan. So, ito po kailangan, hindi po muna natin galaw-galawin. Kasi meron pa yan curing process. Hayaan pa natin siya munang matuyo. So, bali si Kuya Linwell nandun sa ilalim. Tinatapos niya lang yung pipintura. Para isang isang dumihan na lang, isang pinturahan na lang. Then, install na yung ibang mga accessories. Ito po yung hindi pa namin na ilalagay. Pero yun nga, sana matapos namin bago mag-New Year. Ayan, para babawasan na rin po kami ng gagawin. Ayan o, ganda. So, ito po, pag alam nyo magkakaroon na ng leaks, pwede naman nating doblehan ng sealant. Mas maganda na rin po yung nakapatong lang kaysa sa nakabaon. At least makikita mo yung tinamsik ng tubig. Hindi po siya sisingit-singit yan sa ilalim. Ganda na. Konti na lang. Yan, the touching. Ha? Dalawan at tawag. Yung ano rin, pinturahan mo din yung yung alulod. Ano na lang siguro, itim. Itim na lang, no? Yung alulod. Oh, itim na lang. Para
Tapos, konti na lang. Ayan. So, bali, na-retouch na po ni Kuya Joseph yung ating main door. Ayan. Ito nga po palang unit ni ma'am is nagpa-order po siya sa akin ng address plate. So, saktong-sakto siya dito sa taas. Ayan. So, maganda rin na nasa baba yung ilaw kasi common na nasa medyo taas yung ilaw. Tapos, ilalagay natin yung house plate andito sa part na to. Abangan nyo po yun. So, bali, ito po yung house plate ni ma'am. Address plate. Ayan. So, bali, in-order ko na lang po siya sa Lazada. Ang ginawa ko po is pinapili ko lang po si ma'am kung anong gusto niya pong color combination. Black and white. White or black. Or meron din po kasing, meron din wood style. Since, sa amin po talaga, si client po talaga pinapapili namin sa mga gusto niya. Since si ma'am po is nasa abroad, tapos yung anak niya po is busy rin naman po sa business, ako na lang po yung nag-order. Ayan. So, maganda po ito kasi kompleto na rin po siya. Meron na rin siyang bolt. So, sakto po dumating. Maipapakita ko po. Ito pong vlog ko is late na. Late upload. Pero, hinintay ko po talaga tong dumating tong ating address plate. Bali, acrylic po siya. Dalawa siyang Ayan. Tanggalin ko po tong white. Dalawa po siya ito. Ayan po. So, para katulad po sa Phase 6, ito po yung clear. Matatakpan niya po ito. So, papakita ko na lang po pag na-install na ni Ray. Ayan. So, meron po siyang butas. Yung paglalagyan po ng bolt. Ayan po. So, bali, ganito po nakalagay sa address plate ni ma'am. Nakatayo po ito. Meron din po pahiga na nakalimutan ko po yung tawag. Ito po is tayo po yung ating install. So, andyan po yung kanyang family. Hindi ko na lang po ipapakita. Tapos yung black and lot, then Lumina pastry po. Ayan. So, maganda rin kasi pag may address plate. Ayan. Parang mas social siyang tingnan, di ba? Tsaka, pag nag-deliver po yung Lazada or Shopee, char, mas madali po malalaman kung saan po yung address niya. Char lang po. Kahit meron na tayong nilagay na parang handle po kasi ito, kasya naman po yung kamay dito. Ayan o, kasya naman po. So, maaabot pa rin natin yung pinaka-handle kung ilulusot natin yung kamay. Ayan, manipis pa o. Ere-retouch pa po yan. Konting kembot na lang. Ikikembot-kembot na lang. Ay, wow! Ang taray! Gold! Parang nakakahiya naman gumamit dito. Ano kaya ganito? Ganito yung necklace. Ang laki. Hold up pa talaga agad. Hindi ka pa nakakalabas ng bahay mo. Hold up ka na. Ang galing, ang ganda. Hindi po muna natin siya itatry kasi hindi pa siya, ayan o, papatuyuin pa po natin yan. Hayaan lang po muna natin. Shala. Yung kalan, tinakpan po muna ulit gawa ng magpipintura, magre-retouch, baka po matuluan. Ayan, nilinis siya ni Kuya Limuel yung ating tiles. Mas madali siyang linisin ngayon. Ayan no. Yung mga fittings po pala, nakakabit na rin ni Ray. Ayan. O, diba? Yung handle na lang ang kulang. Ito, may natuklap. I-retouch pa po natin yan. Ayan. So, kaya minsan, pag malapit akong matapos, kailangan po talagang tutukan ko talaga. Kasi tulad yan, mayroon kaming mga natuklap na kailangan po namin habulin. Ayan. Kasi ito po, napapanood naman ni Ray. Nanonood po kasi siya ng vlog ko.
Ayan, tapos meron lang tayong mga minasilya. Ayan o, papahiram pa natin to ng pintura. Tapos dito rin po meron o, itong taas na part na to. Ito, palagyan mo na to ng ano, ito sa may, ito, bumitaw yung ano ng ano, i-finish na yan. Para isang haguran na lang. Ayan. So, chinecheck ko rin po pag malapit nang matapos para walang kaming makaligtaan ng mga detalye. Ayan. Kailangan natin i-retouch. Ganda. Ang ganda po ng combination ng kulay. So, doon po sa mga gustong or nag-renovate ng kanilang unit, sa mga pa-housing na nakuha nila, maganda po yung ganitong combination, no? White, tapos gold, brown, tapos meron pa tayong mga kornisa. Diba? Ang ganda na. Si ma'am na lang talaga ang kulang dito. Yung may-ari na lang.